Kuya Eric, di ba po tayo magsisimula? Wala na po tayong inaantay. Ganun ba? Ready na ba kayo? Opo, Kuya Eric. Kuya Eric, mukhang malalim po yung iniisip niyo. Paano? Hindi ko talaga maalala eh. Ano nga po pag-aaralan natin ngayon? Epekto po ba ng polusyon ng pagiging makakalimutin? Baka nga. Teka, buti na sabi mo yan. Dahil naalala ko na ang mabuting epekto at benepisyo ng pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Di ba yan ang pag-aaralan natin ngayon? Opo, Kuya Eric. Pasensya na kayo ha, marami lang akong iniisip eh. Baka po tumatanda na. Kayo talaga oh. O sige nga ganito, magbigay kayo ng halimbawa ng benepisyo na makukuha natin sa pagkakaroon ng malinis na paligid. May iwasan po natin ang mga sakit tulad ng sakit sa baga at saka sa balat po. Uy, magandang halimbawa yan, Sid, kasi maaaring makasama sa ating lungs yung dahil sa maraming usok. At dahil sa maruming paligid, maaari tayong magkaroon ng iba't ibang sakit, pati yung sakit sa balat. Ano pa? Mas dadami po ang isda sa dagat kung wala pong water pollution. May iwasan din po ang mga pagbaha. Ang galing. Tama lahat ng sinabi ninyo. Pero kabaliktaran ng lahat ng yan kapag napipinsala natin ang ating kalikasan. Alam nyo, kung tayo ay naapektuhan sa mga pagbabagong ito, gayon din naman ang ating kalikasan. Pati sila tumatangis dahil sa kasamaan ng mga tao. O ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Jeremias sa 12 at 4. Hanggang kailan tatangis ang lupain at matutuyo ang mga damo sa buong lupain dahil sa kasamaan nila na nagsisitahan doon. Nilipol ang mga hayop at ang mga ibon sapagkat kanilang sinabi, hindi niya makikita ang ating huling kawakasan. Kaya naman di natin dapat sirain ang ating kalikasan. At yan ang ating verse of the day. Ang mga bata, pag-aralan natin ngayon ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng maayos o malinis na kapaligiran, lalo na sa ating kalusugan. Handa na ba kayo? Opo, Kuya Eric. Abangan niyo yan sa pagbabalik ng KNC Show!